May ipon ka nga pero bakit nawawala? Sa episode 3, binahagi ko kung bakit maraming OFW ang walang ipon. Tinalakay din natin na hindi sahod ang problema, kundi sistema at disiplina. Pero ngayon, ibang tanong naman. Ano ba talaga ang sistema mo sa pera? At bakit nauubos pa rin? Diretso na tayo. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi lahat ng ipon ay ligtas. At hindi lahat ng may ipon ay handa. Maraming OFW ang natutong mag-ipon pero hindi natutong ingatan ng ipon. Simulan natin sa pinakamalaking pagkakamali. Una, ginagawang free money ang ipon. Kapag may ipon na, nag-iiba na ang isip. Pwede ko nang galawin. May ipon naman na ako. Diyan nagsisimula ang pagkaubos. Ang ipon ay hindi reward. Ang ipon ay protection. Ikalawa, walang malinaw na purpose ang ipon. Isang account lang, isang envelope lang, isang bahala na si Batman. Emergency ba yan? Exit fund o puhunan? Kapag hindi malinaw ang purpose, madaling galawin ang ipon. Ang ikatlo, ang ipon na alam ng lahat. Kapag alam ng pamilya, kamag-anak o kaibigan na may ipon ka, nagiging emergency fund ka ng iba. Ikaapat, inuuna ang diskarte bago ang protection. May kaunting ipon, diretso sa negosyo, diretso sa investment, diretso sa sayang kung nakatingga lang. Isang maling decision mo lang, pwedeng ubos lahat. Ngayon, ayusin natin ang tamang sistema. Rule number 1, ihiwalay ang emergency fund. Hindi ginagalaw, hindi ipinapahiram, hindi ini-invest. Tahimik lang, pero matibay. Rule number 2, ipon na may level. Emergency fund, exit fund, growth fund. Kapag may level, may respeto. Rule number 3, protection bago diskarte. Hindi ka nag-i-invest para yumaman agad. Nag-i-invest ka para hindi ka bumagsak. Hindi ka mahina kapag nag-iingat. Hindi ka duwag kapag mabagal. Mas delikado ang mabilis pero walang protection. Sa episode 5, hindi muna tayo magtuturo. Ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento mula sa tunay na buhay. Kwento ng isang kababayan nating OFW na umuwi, na may tapang, may pag-asa, pero walang plano, walang exit plan. Muli, this is Money Talks TV. Maraming salamat sa panonood at ingat tayong lahat.